So for today's video, isa na namang lutuan sa ating Kalan from Max. Bakit ba yung ibang tao nagluluto lang ng munggo tuwing Biyernes, tapos pinapartner pa nila ng prito? Ako talaga kahit hindi Biyernes, basta nag-crave magluluto ako. So today, ito yung iluluto ko at papartneran ko ng hinihaw na bangus. Dahil kahapon ko pa binalak ito, kaya kahapon din ay binabad ko na yung mga munggo. Kapag biglaan naman, hindi na ako nakakapagbabad. Papakulong ko lang ito sa tubig hanggang lumambot. Dapat tama yung dami ng tubig. Kasi kapag nagkulang at hindi mo napansin ay matutuyo at masusunog. Kapag maliit naman masyado yung kaldero mo ay aapaw at mag-overflow sa kaldero. Habang pinapakuluan ko na ay nanguha na muna ako ng mga isasahog dito sa aking mga pananim. Una ko nga kinuha ay itong dahon ng talinom. Isa ito sa paborito kong dahon at napakadaling itanim at mabilis dumami. Lagi ko itong nilalagay sa aking mga niluluto gaya ng sinigang, pinakbet, sinampalukan at marami pang iba. Siyempre hindi mawawala ang dahon ng malunggay. Isa din ito sa mga gamitin sa mga niluluto ko. Medyo matagal nga lang hinihimay ito, yung iba kapag hinimay nila talagang per dahon. Ako naman ay hinihila ko kahit masama yung malit na tangkay ay okay lang. Hindi rin mawawala sa munggo ko ang ampalaya. Kapag naglagay ako nito ay nilalagyan ko ng asin pagkahiwa tapos itatabi ko muna. Sa ganoong paraan ay mababawasan yung pait niya. Pero huwag matagal na ibabad sa asin dahil naaalat ito. Pero kailangan din balawan ito ng 2 beses para matanggal yung alat. Naglalagay din ako ng tokwa. Mas masarap kapag pinrito mo ito at ilalagay mo na lang sa munggo bago kainin para mas crispy. Pero ngayon ay hindi ko na naprito dahil medyo nagmamadali. Iniwa ko na din yung bawang at sibuyas. Ito lang yung pinanggigisa ko lagi. Yung iba naglalagay ng kamatis pero ko hindi. Ewan ko hindi ako nasanay maglagay ng kamatis. Feel ko kasi aasim. Pero itatry ko yon talaga. Nang malambot na ay nilagay ko na sa strainer. Dito ko naman ito dudurugin. Mas gusto ko yung durog na munggo. Pwede naman hindi durugin kung yun ang mas gusto ninyo. Yung sabaw huwag nyong itatapon kasi yun din yung magiging sabaw mamaya. Ginisa ko na nga ito sa bawang at sibuyas, sinabay ko na yung patis. Kapag naggisa ako ng patis ay lagi ko itong pinapatuyo. Kapag natuyo kasi ay mas lumalabas yung umami niya pero wag mong susunugin. Tsaka ako na nilagay yung dinurog na munggo at lalagyan ko ng saktong sabaw. Kapag kumulo na, ilalagay ko na yung betsin, paminta at asin. Tsaka ako na isasabay yung mga isasahog gaya ng talinom, malunggay, tokwa, ampalaya at celery. Kung hindi po natikman yung munggo na may celery ay subukan mo dahil sobrang laki ng difference niya. Marami pang pwedeng ilagay sa munggo gaya ng lechong kawali, chicharon at hipon, depende sa gusto mo. Pero pinakagusto kong nilalagay dito ay yung taba ng baboy na pinrito hanggang maging crispy. Tawag namin doon ay tapi. Para naman sa hinihaw na bangus ay kumuha na ako ng dahon ng saging. Babalot ko ito para hindi agad masunog yung bangus at mas babango. Kapag nag-grill ako ng bangus ay hindi ko na ito pinapalinis sa palengke. Gusto ko kasi ako yung naglilinis dahil hinihiwa ko ito sa likod ng maliit lang. Dito ko ipapasok yung palaman niya. Sa pampalasa naman ay pinagsasama ko na agad yung paminta, asin at betsin. Ito ay pinapahid ko sa loob at labas ng bangus. Sa palaman naman ay maraming kamatis sa sibuyas. Mas marami, mas masarap. Naglalagay din ako ng luya, pantanggal ng lansa. Nilagyan ko din ito ng onion leeks pero kahit wala okay lang. Ipapasok ko lang yung palaman sa loob ng hiwa sa likod. Yung sobra naman ay ilalagay ko sa taas at baba ng bangus. Tsaka ako na ito babaluti sa saging. Dahil may palaman na sa labas, dapat meron itong takip sa magkabilang dulo para hindi matapon. Yung tangkay din ng saging ang pinagtatali ko dito. Kapag nag-grill ako nito at nasunog na yung dahon magkabila, ay aalisin ko na ito. Tsaka ko na lang ihawin ng bahagya. Kasi paluto na siya nun. Yung part na ito ng kalan ay stainless yung bakal. Kasi ito yung part na panghihaw. Isa ito sa gamit ng Kalan Pro Max ko. Ito nga at naluto na yung munggo natin. Hintayin lang natin maluto yung bangus at kainan na. Mas masarap kasing kainin yun habang mainit tapos gawa ka ng toyo mansi na maraming sili, diba? Yun lang. Salamat!